umusok, umapoy, at pumutok. Yan ang nangyari sa nakasaksak na extension cord. Natakot ako nung nakita kong umuusok kasi grabe ang laki ng usok. Ano ang dahilan nito? At paano nga ba makakaiwas sa ganitong peligro? Si Andrea ang may-ari ng bahay kung saan nakuhanan ng CCTV camera ang pag-apoy ng nakasaksak na extension cord. Papakonstruction kami sa second floor. Meron sila extension na ginamit, so connected dito sa extension. So bali lahat sila extension to extension hanggang main outlet. Higit 5 oras raw na tuloy-tuloy na ginagamit ang extension cord. Yung extension na ginamit nila is ano siya, parang pinagdugtong-dugtong lang. So hindi siya yung talagang yung mahaba na isang linyahan lang. So pinagdugtong-dugtong lang talaga siya. Hanggang isang araw, bigla na lang umusok, umapoy, tsaka pumutok ang isa sa mga extension cord. Mga bandang 2:00 ata yun. So nung una parang nag-spark lang siya. So work pa rin ako, dinidedma ko. Hanggang sa, yun nga, pumutok na. So doon ako lumabas. So pagtingin ko, ayun na, umuusok na yung extension. Sinet aside ko yung panic ko. So ayun, enough ko yung extension nung extension ko. Saan nakabit yung extension? Ayon kay FO3 Jason Valencia ng Fire Arson Investigation Division ng Quezon City Fire District, daisy chaining ang tawag sa pinagdugtong-dugtong na extension cords. May mga naging fire hazard tayo dito na masasabi. Nagbabase po tayo sa size ng kuryente o kung ano yung capacity or yung load requirement ng kuryente na meron po tayo. Kung electric tape lang po kasi, may tendency po kasi magkakaroon tayo ng loose ends or loose connection kahit po gamitan natin ng electric tape. Ayon sa eksperto, sa insidenteng ito, posible raw na nag-overload at nag-overheat ang extension cord dahil sa matagalang paggamit. Ideally po, ang mga extension cord natin are temporarily use lang po. At meron po silang limitation regarding sa kung ano yung mga gamit na pwedeng isaksak doon. Hindi po rin natin masabi sa video, baka po yung ongoing construction, gumagamit sila tulad ng mga welding machine. Dagdag pa ng eksperto, ilan sa mga senyales ng overloading ang discoloration sa saksakan. Amoy na parang nasusunog na goma kapag mainit ang wire, outlet o saksakan. At ang pagpapatay-sindi ng mga gamit sa bahay. Mabuti na lang daw at hindi lumaki ang apoy sa video, lalo pat madaling masunog ang mga bagay na nakapaligid sa extension cord. Application po ng extension cord natin. Una-una po, ito ay malapit sa mga highly flammable materials katulad ng plastic, papel at kurtina. Sa sunog natin, hindi lang po yung oxygen, hindi lang po yung flammable liquid at saka yung heat, once na nagsama-sama po sila, mas mabilis po nalalaki yung apoy na napansin po natin. Kapag po nagkaroon tayo umuusok or nag-overload na extension cord, ang pinaka-una po nating dapat gawin ay mag-relax at makalma, tanggalin or kung kaya po nating patayin yung or tanggalin sa pagkakasaksak yung extension cord po natin. Ngayon, kung hindi naman po natin kaya, kung may mga main breaker po tayo sa bahay, patayin po natin yung pinaka-main switch ng breaker natin para maputol yung current or yung kuryente na dumadaloy po doon. Narito ang dapat tandaan sakaling umapoy ang extension cord. Huwag po tayo gagamit ng tubig hanggat meron tayong kuryente or nakasaksak pa po yung extension cord sa ating mga outlet. Pwede po tayong gumamit ng ibang alternatibo po sa pagpatay po ng apoy. Kung may mga fire extinguisher po tayo, yung kulay pula, ng ABC, pwede po yun. Pwede po tayong gumamit yung kulay green na fire extinguisher. Huwag lang po tayong gagamit ng mga water-based na pamatay sunog po. Laking pasalamat naman ni Andrea na agad ding naapula ang apoy at hindi na lumaki pa ang sunog. Ang natutunan ko is always invest in proper equipment. Huwag gumamit ng putyo-putyong gamit dahil it will end to a disaster. Para masigurong ligtas gamitin ang extension cord, hanapin ang sticker ng Philippine Standard Mark o PS at Import Commodity Clearance o ICC na patunay na aprobado ito ng Department of Trade and Industry at Bureau of Philippine Standards. Unang-una po, as long na yung extension cord na gagamitin natin is
temporary lang po. Pangalawa, yung size po ng wire or ng kuryente ng extension cord natin. Yung mga extension cord na binibili po natin ay dapat dumaan po sa masusing pagsusuri. Meron po siyang ICC na tinatawag na Import Commodity Clearance or PS Mark galing sa Philippine Safety Check. Dumaan din po siya at aprobado po rin ng DTI natin. Mga kapuso, maging mapanuri sa ating mga gamit sa bahay. Siguraduhing ligtas at sumunod sa safety standards. Kapag ang buhay natin ang nakalagay sa peligro, hindi tiyak na may extension. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.